everyone, Rocky here, and for today's video, pag-usapan naman natin is about resume for job application. Kasi feeling ko talaga maraming nakaka-overlook ng importance ng good and professional looking resume. As part of the recruitment na experience ko kasi guys, yung sobrang ang papangit talaga ng mga resume na natatanggap ko. So parang feeling ko, ang iniisip ng mga nag-apply since meron silang mga work experience na is tatawagan sila, parang hahabulin sila ng company. It's because somehow, we need them as, di ba yung as employer, we need someone na experience na mag-work sa amin, ganon. Kaya lang kasi, even if isa akong empleyado ng kumpanya na yun, as part of the recruitment, kapag nakakita talaga ako ng ang papangit ng resume nila, parang naiinsulto ako as a recruiter. Hindi ko alam. Basta ganun yung feeling ko. Pero take note, yung resume kasi gives somehow an impression about the applicant. Yung intention niya. Of course, as part of the recruitment, we want to see if that person is actually serious, na gusto talagang mag-work dito sa amin or dun sa kumpanya. And of course, as part of the recruitment, we want to somehow assume na interested talaga yung tao na to by providing a very, hindi naman siguro super, alam mo yung level na resume, pero very professional looking resume. Ano ba yung professional looking resume? So, yung number one na unang mapapansin ng recruitment is the format of your resume. Ang perfect, for me personally and by experience, is PDF. So, kapag PDF yung resume mo, medyo, iba yung vibes niya kaysa nagsisend ka ng nasa Word format. Though the Word format, it's still acceptable. Iba lang yung dating kapag naka-PDF format yung resume. Yung no-no na format pagdating sa resume is yung screenshot at saka yung picture format. Alam niyo yung sa my website, kunyari, isang buong page yun. So, para hindi nila i-screenshot ng isa-isa, yung maliliit, meron kasing add-on sa browser na pwede mong i-screenshot ng long, yung full, yung walang cut. So, kapag kasi na-save yun, maliit lang kasi yun. So, parang, ito yung picture, tapos nakaganyan siya. So, para mabasa mo yung buong information ng screenshot, is kailangan mo siyang i-zoom. So, para mabasa ko yung information ng applicant, i-zoom ko pa siya. Tapos, yung picture format naman is yung resume, nakasave siya ng JPEG or PNG, ganyan, na format. Yung parang sa picture talaga siya. So, hindi ko sila tinatanggap. First, hindi yun auto-decline na or auto-block yung applicant. Hindi ko lang talaga tinatawagan or ini-entertain yung application niya. Ino-auto-delete ko lang yung application niya. In case na mag-send ng proper copy of resume si applicant, i-entertain ko. Pero hanggat ganun yung type ng resume na sinisend niya sa akin, yung format, hindi talaga ako masaya. So, dinidelete ko talaga. Kaya, kung meron kayong mga gusto talagang applyan, seryoso talaga kayo. Kahit yung mga recruitment, hindi nila to masyadong sinasabi. Pero, common sense na dapat maayos yung resume mo. Another thing na napapansin ng recruiter sa resume is yung picture. Doon muna tayo sa may picture ha. Kasi, by experience, marami akong kunyari 40 plus na, ganyan, yung iba 50 plus. Tapos, pagdating dun sa picture nila, alam mo yung kinrap sa group, tapos nilagay yun sa resume. Tapos minsan may naka-side view, pero obvious kasi na-cropped siya dun sa isang group picture. So, hindi siya ganun ka-professional looking na resume. Tapos, yung iba naman is medyo may edad na, kunyari 30 plus na siya, or nasa 40s na siya, tapos yung picture niya pa rin is nung graduate siya nung college. Or meron pa nga ako na-experience, graduate siya ng high school. Kaya nang parang niloloko ko siya na, hindi ko naman niloloko, pero sinabi ko sa kanya na, just update your resume. Kasi ngayon, meron na kasi tayong mobile phone. So, kung wala ka mang personal na mobile phone na may camera, so marami naman nasa paligid mo na meron. 'Di ba? So, pwedeng
sa pader lang ninyo, tapos yan, tapos mag-picture ka ng ganyan, pwede mo namang i-crop na yun. O kaya naman is, kunyari, kung wala kayo, hindi maganda yung pader, kunyari madilim or madumi, pwede takpan nyo na lang ng puti, tapos mag-picture ka. Okay na yun, kaysa yung, ang picture mo is yung may pagka-grainy pa, tapos halatang old or halatang kinrap. So, make an effort dun sa picture ninyo kahit papano. Ako, nag-update ako ng picture ko dun sa resume. Kasi, na-experience ko rin talaga na, ngayon, naghahanap ako nung applicant, tapos ito yung itsura niya. Tapos, hindi ko talaga siya mahanap kasi nga, iba na yung picture niya. So, sobrang, medyo ma-age na siya, tapos sobrang old na nung picture pala niya. Tapos, meron naman ako yung, alam mo yung kaka-filter ng picture, okay naman yung filter. Kasi di ba may mga filter na hindi siya talaga nalalayo dun sa itsura mo. Parang sa face, kunyari may mga pimples ka, ganyan, or may mga kung ano-ano ka sa face, nakiklear. Pero pag tinignan mo yung picture, tsaka yung tao, siya pa din. Meron akong mga na-experience na nawawala talaga siya. So, totally, iba talaga yung itsura niya dun sa picture niya. So, hindi ko naman sinasabing masama yun, pero as much as possible, provide something na ikaw, alam mo yun, na ma-identify ka. It's not a big factor na matatanggal ka kasi pangit yung picture mo. Pero, sabi ko nga, may mga points sometimes yan sa recruiter na, ito, ang ganda ng resume nito, unahin natin to. Alam mo, may mga ganun kaming, may mga ganun akong eksena as a recruiter na parang, ang effort ni kuya ng resume niya, grabe yung niya, ganyan. So, let's see, tingnan natin kung ano siya. Kasi parang feeling ko nga, very serious siya and wants to join our team. Tsaka may mga company talaga na required na meron kang maayos na resume with picture, yung gusto talaga nila. Depende pa dun sa may position. Kaya ako pag nag apply ako, para hindi ko na iniisip na ano bang type ng resume na gagawin ko. Ginagawa ko na yung tama. Alam mo yun? Kasi sabi ko nga, ang pag-send or pag-provide ng professional looking resume is common sense talaga siya. Hindi siya dapat kino-questions na okay ba kahit pangit yung resume na isend ko. Actually, dapat kapag nag apply tayo, dapat maayos talaga yung itsura ng resume natin kasi it shows our intention. Number 3 na tinitignan ng mga recruitment is yung grammar or yung mga typo sa resume ng applicant. Okay? It's not so much. It depends pa rin dun sa recruiter, dun sa company, ganyan. Pero, of course, sabi ko nga, kapag tumitingin kami ng resume, nagbibigay na kami ng points. Alam mo yon. So, first impression talaga namin. So, dapat i-effort nyo kung ano yung itsura ng resume nyo, tsaka yung nilalaman ng resume nyo. So, ako double check ko siya lagi. So, kung feeling nyo, kayo, selective reader, kasi di ba pag selective minsan, pag basa mo is tama yung spelling mo, ganyan. Pero, mali pala, kasi selective ka nga eh. Hindi mo siya masyadong, pwede yung ipabasa sa iba para ma-double check yung grammar, yung typo, tapos yung format na din. Kapag kasi yung bumabasa nun, or kahit ikaw mismo, kapag binasa yung resume mo, medyo sumakit yung ulo, ibig sabihin something is wrong. So, you need to fix something dun sa information, kahit sa format ng pinaka-resume mo. Okay? So, yun yung pinaka-technique. Para mas madagdagan yung pogi points or ganda points mo dun sa recruiter. Tapos, tawagan ka na niya. Sa may mga work experience na somehow is meron kayong idea about dun sa formatting ng resume ninyo. Para dun sa mga bago pa lang mag-a-apply or mga fresh grads, tapos ngayon pa lang kayo mag-a-apply, tapos kumuha kayo ng idea kung ano yung tama or dapat ninyong gawin pagdating dun sa resume. Maraming mga applications na pwede nyong gamitin or mag-google kayo para makakita kayo ng iba't ibang suggestions or formats na resume na pwede nyong gayahin. Ganun. Ako, nanggagaya lang ako ng fresh grad ako. Parang, okay itong na to. Hanggang sa nag-improve. Tapos ngayon, ang ginagamit ko na is yung Canva. Ito. Kuha ko, sponsored by the Canva. Pero ito, free lang yan. Gamitin nyo yung Canva. Marami diyang mga format. Maganda talaga yung
yung mga binibigay na suggestions ni Canva. Free pa. Kaya hindi na kayo mamroblema kung ano ba yung professional looking na resume. So, sa panahon ngayon, wala nang reason kung bakit ang pangit pa rin ng resume na isi-send mo. It's because nandyan na yung format, i-edit mo na lang yung information mo, tapos isi-save mo na lang siya as PDF. And voila, that's it. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano siya gawin dito sa video na to kasi medyo matagal. Pero that's the idea. You can use yung Canva or any other app na pwede mong i-edit para mapaganda mo yung resume. Meron pa nga mga application, guys, na babayaran mo. Pag dinownload mo yung resume, may bayad. Kasi talagang professional looking siya. Usually, ginagamit yun ng mga taong matataas na talaga yung mga positions na ina-applyan nila. Kasi kailangan nila talagang i-sell yung sarili nila. That's it for today's, guys. And kung napapanood nyo pa ako, as usual, thank you very much for watching until the end. Please don't forget to subscribe to my channel, Rocky Star. Bye-bye! Hanggang sa muli nating pagkita.